Makalipas ang kalahating oras sa paglalagay nito doon sa ospital, tuluyan ko rin tong sinenyasan na umuwi na. He cannot stay any longer dahil sabi nito may emergency meeting ang gaganapin sa araw na ito. Tumango naman to ng bahagya sa akin at nagpaalam na sa mga kaibigan ko na siyang kausap nito sa mga oras na yon. Inihatid ko to hanggang sa labas ng silid ni Mommy. You should also need to go home and rest, Olivia. Wika nito nang nasa labas na kami ng silid. Umiling ako rito. I will stay here. Babantayin ko si Mommy hanggang sa gumising siya. I also need to talk to her, doctor, para klaruhin ang mga nangyari kay Mommy. But you look tired. Magpahinga ka kahit ilang oras lang. I can rest here. Basta hindi ko iiwan si Mommy. Huminga to ng malalim, tsaka tumango. Okay, if that's what you want. Babalik ako dito mamaya after my meeting so that may kasama ka magbabantay sa kanya. Wika nito na ikinailing ko. Wag na, Carter. I can do it on my own. Nandiyan naman ang mga kaibigan ko. I will come at hindi mo ako mapipigilan. Ang pinalidad na sinabi nito. Huminga ako ng malalim. It's up to you. Bahala ka. Tumango ito at lumapit sa aking kinatatayuan. Send my hi to your mom. Babalik din ako mamaya. Biglang nanlaki ang bukas ng mga mata nang humalik ito sa labi ko. I really did not expect that from him. Nakatulala at nakatayo pa rin ako habang nakatanaw sa pag-alis nito sa tahimik at walang taong pasilyo. Wala sa loob, napasapo ko sa aking labi na kanyang dinampaan ng masuyong halik. Napapailing akong bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan. It's only a goodbye kiss, Olivia. Inayos kong aking sarili at saka ko pumasok muli sa loob ng silid. Bigla ko napasapo sa aking noon ang pagpasok ko. Nandun agad nakabang ang dalawa kong kaibigan sa akin. Ano na naman ba? I said with a frown. Bakit mo kasama yon? Becca with his suspicious looks against me. Bakit siyang kasama mo galing airport? Maki also looked suspicious to me. Alam ko na ito talaga ang itatanong ng mga ito sa akin. Of course, habang nasa biyahe pa lang ako, patungong ospital kanina, nag-isip na ako ng idadahilan ko, sakaling nandito pa silang dalawa o ang isa sa kanila. Kampante akong tumayo sa sumandal sa nakasarang pinto. Tinaasan ko ng kilay ang dalawa. Nagpakita ako na para bang inosente ako at hindi ko din alam kung bakit nangyayari. Really? Hindi nyo alam? Sa mahinang boses na pagkakasabi ko. You know what, guys? Kay dapat ang tinatanong ko ng ganyan eh. Sinabotahin ninyo ako. Ako pa talagang tinanong ninyo, ha? Talaga lang? I have to say it instead na umamin ako na kasama ko nga si Carter galing Spain pa uwi. Nakita ko ang biglang pagkunot ng dalawa sa sinabi ko. I wanted to laugh nang maguguluhang nagkatitigan silang dalawa sa isa't isa, ngunit mariin kong pinigilan ang sarili ko. Wala kaming alam sa pinagsasabi mo, magkasabay nilang wika. Napalakas din ang boses ng mga ito. Ay, sorry, natutulog pala si tita. Ininaan ni Maki ang boses niya nang ma-realize niya kung nasan kami. Wala akong alam. Hindi ko nga siya nakakausap for months ago. Wika naman ni Becca na siyang nagtataka rin. Mas lalong wala akong alam. Hindi ko na rin nakakausap yung ex-husband mo, friend. Labas ako sa hinala mo. Bahala ka dyan. Depensa naman ni Maki sa sarili nito na walang alam. Lalo naman ako, wala talaga akong alam. Labas din ako dyan. Becca with her creased forehead. I rolled my eyes. Talaga lang na wala kayong alam? Mariing umiling ang mga to sa akin. Kung ayaw talaga ninyong umamin na nakipagsabwatan talaga kayo sa kanya, okay. Wala akong magagawa kung di kayo aamin sa akin. Eh paano naman kami aamin sa hindi naman namin talaga ginawa? Magkasabay na sambit ng mga ito sa akin. I don't know. Alam nyo sa sarili ninyo yan. Umirap ako sa mga ito at tumungo kay Mommy. But I stopped for a while sa kanilingon muli ang mga to. Alangan namang si Mommy ang nagsabi sa kanya. Napapailing ako sa mga ito. Nice try. Nice try. Taka ko pinagpatuloy ang pagtungo sa direksyon ni Mommy. Di nga namin alam eh. Sabi ng mga ito na sumunod sa akin. I just wanted to laugh as hard as I can dahil sa sobrang pangunot ng noon nila. Ngunit pinakapipigilan ko pa rin ang sarili ko dahil tiyak rarat-ratin nila ako na napakaraming katanungan kung bakit kasama ko ang dating asawa ko. Shh! Stop raising your voice, guys. Magigising si Mommy sa inyo. And look, I am tired from my plight. Pagod ako kaya hindi ko kayo maharap sa atraso ninyo sa akin ngayon. But okay, it's quits now. Hindi na ako magagalit sa inyo dahil nandito na kayo at matyagang binabantayan si Mommy. Hindi nga namin alam. Shh! Whatever. Kayo lang ang may alam na pauwi na at wala nang iba.
So ano sa tingin nyo ang nagsabi sa kanya na parating ako? Hindi. I waved my hand. Come on guys, stop explaining. Ayoko mainis ngayong bagong dating ako. I told you, it's okay. So now stop. Pagod ako para sa diskusyon na to. They stopped, ngunit nasa mga mata pa rin ng tao ito ang puno ng pagtataka sa mga nangyayari. Inalis ko na sa mga itong aking atensyon. Tayong kay mommy ako masuyong nakatingin. Humalik ako sa pisngi nito at masuyo ko ring hinawakan ng kanyang kamay. From the bottom of my heart, thank you dahil sa pagbabantay ninyo kay mommy. Wika ako nang tumingin sa mga ito. What are friends for? Wika nilang dalawa na nakatango at nakangiti pa ng bahagya sa akin. Nasan pala si Manang Fe at Manang Tasing? Pinauwi na namin sila kagabi para magpahinga. Mamaya babalik sila dito para sila na naman ang tatao kay tita. Wika ni Becca habang nakatitig kay mommy. Tumango ako. Guys, alam kong pagod na kayo at kulang sa pahinga. Pwede na kayong umuwi at matulog. May mga pasok pa kay mamaya sa mga trabaho ninyo. Paano ka rito? Wala ka ring pahinga, di ba? Becca said. Klaro sa mga mata nito ang pagod at puyat. I'm fine. Habang wala pa sila Manang Fe, iidlip muna ako dito sa tabi ni mommy. Are you sure? Paninigurado ni Maki. Yeah? Don't worry, okay lang talaga ako. Tsaka gusto ko nandito ako sa pagising mali ni mommy. Mumuntong hininga ang dalawa sa sinabi ko. Kung pwede lang talaga umabsent ako sa trabaho mamaya, gagawin ko. Masamahan lamang kita dito. Becca said with an apologetic voice. Ako rin, kung pwede lang talaga. Maki, go home now at para may ipapahinga pa kayo. Tumango silang pareho sa akin. Maya-maya, umalis na rin ang sabay ang mga ito. I feel guilty dahil sa pambibintang ng mga kaibigan ko. Pero kailangan ko munang gawin yon para makaiwas sa mga tanong nila. Humarap ako kay mommy. Naaawang hinaplos ko ang pisngi nito. I am so sorry for leaving you alone, mommy. Akala ko maintindihan mo ko. I'm sorry kung masyado akong naging makasarili. I'm sorry. Yumuko ako at niyakap kong kamay nito na walang nakalagay na dextrose. Wow! Tama nga ang dalawang bata. Narito na siya. Shh! She's sleeping. Ang mga mahihinang salitang iyon ang siyang nagpagising sa aking nahihimbing na diwa ng mga oras na iyon. Unti-unti akong nagmulat ng aking mga mata. Naramdaman ko ang masuyong haplos sa aking buhok habang ako'y nakayoko at nakatulog. Nang maalala ko kung nasan ako, ay bigla akong napaupo ng maayos. Good morning, baby. Masiyang bati sa akin ng nanay ko habang pinagmamasdan ko ang nakangiti niyang mukha. Magandang umaga, iha. Pagbati rin sa akin ni Manang Fe at Manang Tasing na nakatayo sa paanan ng kama. Good morning. Tsaka akong umiti sa kanilang lahat. Katulad na nakagawian, lumapit ako at nagmano sa kanila at kay mommy. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nakangiti si mommy. She was happy to see me there. Kailangan ka lang dumating. Iha? You haven't told me to come home. Kaninang madaling araw po, mommy. And I came here right away just to see your situation. Kamusta na po ang lagay ninyo? May nararamdaman ka pa ba? Umiling ito na nakangiti sa akin. I am so happy to know that you are home now, baby. Akala ko kaninang pagising ko, namamalikmata lang ako na masilayan kitang nakatulog sa tabi ko. I am really glad to see you. Anak, but I'm sorry kung hindi ko naalagaan ang sarili ko. No, Mom. Do not say sorry. Ako pa nga dapat tumingi sa'yo ng patawad dahil nasa malayo ito nang nangyari ito. Hindi ko man lang kayo namomonitor dahil nasa malayo ako. Sobrang nag-aalala ako sa'yo, Mommy, kaya umuwi agad ako para makita ka at makasama. Your job? Pinayagan ka bang umuwi ni Mr. Stop worrying about my job, Mom. Ikaw ang mas importante ngayon. I can leave my job and everything for you. Lalo na ngayon nagyari to sa'yo. I sincerely stated. Ngumiti ito at hinaplos ang aking pisngi. Ayoko nag-aalala ka sa akin kaya hindi ko nasasabi sa'yo ang nararamdaman ko. Hindi mo mayaalis sa akin ang pag-aalala ko. Sa'yo, Mom, ikaw na lang po ang meron ako sa ngayon. Emosyonal kong sambit. Thanks, baby, pero ayoko magsabi dahil ayokong tumira sa Spain. Mas gusto ko rito, anak. Her voice cracks. I feel guilty big time. Yan po bang dahilan kaya kinukubli mo sa akin ang nararamdaman mo? Tumango ito na may luha sa gilid ng mga mata. Yes, ayoko mapalayo sa bagay na nagpapaalala sa akin sa daddy mo. Sorry, anak. Tumulo ang luha sa gilid ng aking mata. Hindi naman ibig sabihin yon pipilitin kitang tumira tayo sa Spain.
Nasabi ko lang yon so that you can take care of yourself habang nasa malayo ako eh. Sorry mommy kung inaalala mo na pipilitin kita kasi ang totoo niyan hindi. Kung saan ka masaya, masaya akong rerespetuhin ang desisyon mo. Yumakap ako ng bahagya dito. Remember this always, Mom. I am always here no matter how far I am away from you. Nandito lang ako palagi ha. I love you, Mom. I love you too, anak. Ramdam ko ang paghalik nito sa ulo ko. Napabitaw kami ni Mommy sa isa't isa na makarinig kami ng mahihinang paghikbi. And I am right. Katulad na kami ni Mommy, napapaluhan na rin ang dalawa naming mababait na kasambahay. I smiled and I extended my arms to them. Lumapit na mga tot nakiyakap din sa aming mag-ina. Maraming hong salamat dahil panatag akong nandyan kayo parate sa tabi namin ni Mommy. Walang anuman, iha. Wika ni Manang Tasing. Napamahal na kayo sa amin ng nanay mo, iha. Kaya lagi mong tatandaan, nandito lang din kami para sa inyo. Saad ni Manang Fe. Salamat ho. Mahal na mahal din namin kayo ni Mommy. O siya, at tama ng dramahan. Narito't may dala kaming almusal. Tayo na't kumain. Alam ko gutom na kayo mag-ina. Ang wika ni Manang Fe habang nagpupunas ng luha. Nang tumawag ang mga kaibigan mo at ibinalitang nandito ka na, eto nagluto agad kami ng paborito mong almusal, iha. Masayang wika ni Manang Tasing habang nagpupunas din to ng luha. Nagpunasan din kami ni Mommy ng mga luha namin. Tumayo ako at tumulong sa mga ito na inilabas ang mga pagkain tsaka masayang nagsalo-salo. Sa malinis na silid ni Mommy. I personally feed my mother. Hindi ko to hinahayaan sa pagkain niya. Tamang-tama naman matapos kaming kumain siya namang dating ng doktor at dalawang nurse ni Mommy sa silid na iyon. Sinuri nito ang kalagayan ni Mommy. Tinanong din ito si Mommy ng kung ano ang nararamdaman nito. I am glad when the doctor said na pwede nang ilabas si Mommy sa araw ding iyon. Ang nangyaring to, normal reaction lang ng katawan nito dahil sa mainit na panahon. But they make sure na okay ng kalagayan ni Mommy bago to nagbigay ng approval of releasing. Gusto na rin ni Mommy lumabas dahil ayaw nitong magtatagal sa ospital ng ilang araw. Kasama ko sa pagliligpit sila Manang Pasing sa lahat ng kagamitan ni Mommy na nasa ospital. Nandun din ang dalawang nurse na nag-aasikaso kay Mommy. Nakangiti sila habang kinakausap ang aking ina. Nakangiti rin ako sa kausapin ng mga to. Masaya ako na aasikaso rin ng maayos si Mommy habang nasa ospital, kaya madali ring nakaget over ang nanay ko sa nararamdaman nito. When we are finally done, pumunta ako sa accounting area at babayaran ko na sana ang bills. But the accounting told me na binayaran na raw ang bills ni Mommy ng isang nagngangalang Carter Jones. Napapailing na lang akong napapatango sa taong kausap ko. Pabalik na ako sa loob ng silid ni Mommy nang tumunog ang cellphone ko. Nagtataka ako na isang unregistered number ang makikita sa screen. Hello? Who's this? Tinanggap ko ang tawag na yon. Olivia, this is Carter. Napasinghap ako na marinig ko ang boses nito sa kabilang linya. Nasa kalagitnaan ako na emergency meeting namin ngayon. Hindi ako makakatakas dito. Nagpadala na lang ako na magsusundo sa inyo dyan sa ospital. Hey, why are you doing this? Pwede naman kami mag-taxi pa uwi. No, hindi kayo magta-taxi. Nandyan na sa baba ng ospital ang sasakyan ninyo pa uwi ngayon. I will visit your mom later after this meeting, okay? Bakit ba ginagawa mo to? You also pay my mother's hospital bills. Look, hindi mo naman to kailangan gawin. Olivia, please let me do this. Para sa inyo ng mommy mo. Bakit? Because I love you. Walang prenong pagkakasabi nito. Mariin akong lumunok sa aking narinig mula dito. Di ako makapagsalita dahil na rin sa paglakas ng kabog ng aking dibdib. I know you don't believe me. Palagi naman, di ba? Narinig ko pa ang malalim na paghinga nito. I just escaped for a while to make this call. Bye for now, sweetheart. See you later, Carter. Hindi ko na nadugtungan pa ang sasabihin ko. Gusto ko sana magpasalamat but he got the call. I know. He was so busy that time at naiintindihan ko ito. Pumasok ako sa loob ng silid ni Mommy na nakanda ng lahat sa paglabas nito. Nakanda na rin ang mga babagahe. Nakaupo na rin to sa wheelchair. Katabi ko si Mommy nang nasa loob na kami ng sasakyan. Hindi nito alam na tauhan ni Carter ang naghahatid sa amin pauwi sa bahay. Ayokong sabihin to rito dahil ayokong magtataka ito kung bakit alam ni Carter ang pagkaka-ospital nito at ang pag-uwi ko.
Maguguluhan din siya kung bakit ko siya kinakausap. Manong, mali ba tayo ng tinatahak na kalsada? Sabi ko sa driver nang ma-realize ko. Tinignan niya ako sa rearview mirror. Nako, mali ho ba ako, ma'am? Pero ito ho ang sinasabing daan na isa sa mga kasamahan mo, ma'am. He was right, anak. Nagtataka akong lumingon kay mommy. Tandang-tanda ko kasi ang way na iyon. Mommy, may hindi ba ako alam? Tanong ko rito. She released a soft breath. Pag-usapan natin yan kapag nasa bahay na tayo, iha. Wika ni mommy. Napapatango na lang ako bilang sagot ko rito. As what I expected, patungo nga ang van sa daanan kung nasa ng lugar patungo sa dati naming bahay. Hindi yon ang bagong bahay na inihabiring ni Daddy na siyang pinaglipatan namin ni Mommy bago pa man ako tumungo nung nakarang taon sa Spain. I suddenly wanted to ask my mother. Ang dami kong tanong para dito but I respect her when she told me na sa pagdating na lang namin sa bahay siya magsasalita. I stayed silent. Nakikiramdam ako. Pati na si Manang Tasing at Fe parehong tahimik sa likod namin ni Mommy. Pagkarating namin sa bahay, tinulungan pa kami ni Manong driver na alalayan si Mommy patungo sa silid nito na kayo nasa unang palapag lang ng bahay. Pagpasok ko ng dati naming bahay, namangha ako. Yun ay dahil may binago sa aming bahay doon, lalo na ang silid ng mga magulang ko. Ang dating silid na yon na nasa unang palapag pa. It was a connecting room upstairs. Manang Fe, ako na hong bahala kay Mommy. Marami hong salamat. Ang wika ko dito matapos naming inalalayan si Mommy na magpalit ng kanyang damit. Sit down here, anak. Napatingin ako kay Mommy na nakasandal sa headboard ng kama nito. Bumuntong hininga ako at lumapit saka naupo rin sa kama nito. Alam kong nagtataka ka kung bakit nandito muli ako nakatira. Tumango ako rito. Yes, I am wondering. What happened? Kailan lang to? I mean, kailan po kayo bumalik sa bahay na to? At sinong nagpabalik sa inyo rito? Ang sunod-sunod kong tanong kay Mommy. Huminga to ng malalim. I know magagalit ka sa akin kapag malaman mo kung sino nagpabalik sa akin dito. That's why I did not mention you about this matter, Iha. Is it Carter? Tumango ito ng marahan. Yup, it's him. And also his parents. Mommy, bakit kayo pumayag? Because I love this house, Iha. I want to stay here until my last breath. Nung una, hindi agad ako pumayag dahil iniisip kita. At iniisip ko rin ang sasabihin mo, but I'm sorry. I can't say no. Sa atin naman kasi talaga to eh. Tsaka binabalik nila ito ng kusa sa atin. This is ours, Iha. Sa pamilya ng tati mo ito. No one can own this but only just the two of us. Tayo lang ang may karapatang angkinin ng bahay na to. Yumuko ako at tumango na marahan. Yes, this is our mommy. Pero, don't get mad at Carter. Kusa niya itong ibinalik, anak. And look, pinarenovate pa niya tong silid na to para sa akin. Alam kasi niya, nahihirapan na ako sa paggamit ng hagdanan patungo sa silid namin ng dad mo. That's why ganito ang ayos ng silid na to ngayon. Bigla ako nagangat ng tingin kay Mommy sa sinabi nito. He did it? Ngumiti ito at tumango. Yes, he was concerned to me, Iha. Lumunok ako. Kailan siya simulang nakipag-usap sa'yo? Simula nung bumalik ako galing sa bakasyon ko sa Spain. He personally visits me doon sa bahay na nilipatan natin. At first, hindi ko maintindihan kung bakit ngayon binabalik sa akin, but then I realized that he is still in love with you. Mommy! No, let me finish please, Iha. I shut my mouth. Hindi dahil sa gusto ko pa rin siya para sa'yo, kaya ako sinasabi to ngayon. I know you suffered too much from your previous marriage to him. Hindi madali ang mawala ng anak. Na mag-usap kami, doon ko lang na-realize na hindi lang ikaw ang nasaktan sa pagkawala ng anak ninyo. He also suffered. Nawalan siya ng anak at nawala ka rin sa kanya, ang babaeng mahal niya. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko nang marinig ko yon mula sa aking ina. Anak? Inawakan ni Mommy ang dalawang kamay ko. He confessed everything to me. Nagsisisi siya ng malaki kung bakit hinayaan ka niya sa gusto mong hiwalayin niyo noon. He was against the annulment na hinihingi mo noon sa kanya. He loves you so much, Olivia. Sana darating ang araw na pakinggan mo rin siya sa kanyang mga sasabihin. Yes, ako ang may gusto ng annulment na yon. But to see, Mom, siya pang mas unang pumirma sa papel na yon, right? Tapos ngayon, sasabihin niya mahal niya ako? How could he, Mommy? Nasaan siya na nagluluksa ako sa pagkawala ng anak namin? May himig pagtatampo sa boses ko nang sabihin ko iyon. Stop the anger, Iha.
Walang mangyayari kung patuloy kang magagalit sa kanya. Try to talk to him. Ayokong pangunahan si Carter. He promised me to speak with you at the right time. Siguro ito na ang panahon para magkaharap at magkausap kayong dalawa. Yeah, I think so, Mommy. Kailangan namin mag-usap, I said. Iha, calm down, okay? Walang mangyayari kung puro galit lamang ang mamayani dyan sa puso mo. You should face Carter. Open your heart and you try to accept his explanation this time, okay? Bumuntong hininga ko at saka tumango kay Mommy. I cleared my throat. Come on, Mommy. Your doctor said you still need to lay down and rest. Tinulungan ko itong ihiga at kinumutan. Ngumiti ito sa akin. Thanks, Iha. Go to your room and rest, now. Alam kong pagod ka pa galing sa flight mo. I'm sorry kung ganito mo ako nadatnan sa pag-uwi mo. It's okay, Mom. Come on, magpahinga ka ng muli. Saka ko ito hinalikan sa kanyang noo. Lumabas ako ng silid ni Mommy at tumungo sa kusina. I get some cold water. Napapatingin pa rin ako sa lahat ng sulok ng buong bahay. Wala na bang nabago roon, maliban sa sala at sa parte ng silid ni Mommy. Manang Tasing, matagal na po ba kayong bumalik sa bahay na to? Sumulyap ito sa akin. 4 na buwan na nakakaraan, Iha. Ang sagot nito sa akin. Iha, wag ka sanang magalit sa ina mo. Hayaan mo na siya dahil kaligayahan niyang bumalik sa bahay na to. Nandito ang lahat ng mga alaala niya sa ama mo at sa'yo. At nandito rin ang mga halaman niya na siyang nagbibigay sigla sa kanya, Iha. Wika rin ni Manang Fe na siyang kakapasok lang sa loob ng kusina. Ang bait-bait talaga ni Sir Carter. Napatingin ako kay Manang Tasing nang banggitin nito ang pangalang iyon. Oo naman, siyang dahilan kung kaya naibalik to kay Ma'am Belen ang bahay. Kumunot ang noo ko sa sinabi ni Manang Fe. Siya ang dahilan. Of course, sila ng pamilya niya ang bumili ng titulo nang tuluyang maliit to ng bangko sa amin. Noon. Hindi, Iha. Dahil ang totoo, bago pa man malaman ng ama niya na iliit to ng bangko doon, siya mismo ang tumubos nito sa bangko. Walang alam ang kanyang mga magulang sa kanyang ginawa at hindi rin malinaw kung bakit niya yung ginawa. Napaawang ang aking bibig dahil sa sinabi nilang yon sa akin. Ang alam ko kasi ay ang ama ni Carter na si Tito Conrad ang dahilan kung bakit nasa pangalan ng Jones ang deed sale ng bahay at lupa namin ngayon. And then now he was giving it to my mother for free? Oo, may usapan kami noon pero hindi ko inaasahan na ibibigay niyo dahil sa nangyari sa pagitan ng pagsasama namin. Excuse me ho, aakit lang muna ako sa silid ko. Iha, totoong mahal ka ng asawa mo. Napahinto ako sa aking paghakbang sa sinabi ni Manang Fe. Hangad namin ng pagpapatawad at kaligayahan mo ngayon, Iha. Sana bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon para patunayan niya sa'yo na mahal ka niya. Ang wika ni Manang Tasing. Aakit ho ba ako? Dire-diretso ako umakyat at pumasok na sa aking silid. Umiga agad ako sa aking kama. Pumikit ako at pinilit ko ang aking sariling makatulog. When I cannot feel like sleeping, tumayo ako at nag-shower. Kung mahal niya ako noon, bakit pinatagal pa niya bago ko harapin? Puisit ka, Carter? I was talking to myself. He is still in love with you, anak. Mahal ka niya, Iha. Mahal ka pa rin niya, friend. Dear, bilang kaibigan mo, hayaan mo kung payuhan ka, ha? If ever na in love ka pa rin sa kanya, patawarin mo yung nagawa niya sa past. Hayaan mong ipakita niya sa'yo kung gaano kanya kamahal. Baka that time bibigyan mo na siya ng chance. Honey, follow your heart so you can find peace and happiness. Ilang salita yun na nanggaling sa mga taong malalapit sa akin. Mga tao na ilang beses inulit-ulit na sabihin yun sa akin. Ngunit ilang ulit ko ring ayaw seryosohin. But now I think it's time to prove it if he really means it. Nagmamadali kong tinapos ang aking pagligo. May pagmamadali din akong nagbihis. Tiniyo ko lang aking buhok at saka humarap sa aking tokador. I make sure to look presentable before leaving the mirror. Hinablot ko ang aking coat at ang dati kong susi ng aking kotse. Tsaka nagmamadaling boba ng hagdanan. Iha, saan ka pupunta? Tanong sa akin nila Manang nang palabas na ako ng bahay. Ngumiti akong humarap sa mga ito. Please, ipagluto niyo ho ako ng mga paborito kong pagkain para sa dinner natin mamaya. Tumalikod na ako sa mga ito, ngunit humarap muli. Kapag hinanap ba ako ni Mommy, pakisabi may importante lang akong pinuntahan. Thanks, and bye.
May ngiti sa aking labi nang pinaharurot ko ang aking kotse sa kalsada. Tumingala ako sa matayog na gusali nang dumating na ako sa aking isinadya. Sa entrance ng ground floor building, hindi na ako hinanapan ng guard ng ID dahil kilala pa rin ako doon. They smiled and greet me. Gusali yon na pag-aari ng mga Jones. I know naroon si Carter at kasalukuyan pa rin nasa loob ng conference meeting kasama ng mga executive officer ng kumpanya nila. Tumungo agad ako sa elevator. I don't mind those employees who are eyeing me the moment I walked inside the company. Ang iba sa kanila kilala ko, ang iba hindi. Pagkabukas ng elevator sa nadya kong floor, ay humakbang kaagad ako, palabas. I walked into the hallway, hanggang sa may tumawag sa aking atensyon. Ma'am Olivia? Napapangiti ako kapag naalala ko siya. Tina! Ano kaya ang mangyayari sa pagpunta ni Olivia sa kumpanya ni Carter? Dahil sa mga nalaman, ito na kaya ang simula para sa masaya nilang pagsasama? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.